Maagahon sa mga taga-Aklan, maabig, abuklas sa mga taga-Bulinaw, Pangasinan. At good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin dito sa studio at saan mang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, sila ang mga artistang hindi kilala pero malaki ang ambag sa maaksyong eksena. Ano nga ba ang buhay sa likod ng pagiging stunt women? Kami yung sinasampal, kami yung sinasagasaan, kami yung mga gumagawa ng ganong eksena. Ayun. Sino sa mga artista ang pinakamagaling mag-stunt? Angel Locsin po. Tatlong kamisis. May hindi malilimutang selebrasyon sa espesyal nilang araw sa K-Arawan, K-Sayahan. At sa ihain na yan, paboritong handa sa okasyon na pansit canton. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Pinangarap niya noon maging stunt woman sa pelikula, kaso mas ma-action daw ang dila niya. Sa mga eksena sa loob at labas ng pelikula, ang marites ng barangay, Laila Chicadora. Good morning, Ate Coring! Tumatambling-tumbling na lang ang aking dila pag sa somersault kasi nga kailangan natin mag-guess mo, Bes! Oh, guess mo, Bes. Ano naman ngayon? Naku, Ate Coring, hindi pinayagang maging member ang dalawang sikat na celebrity na to kahit papasok naman sila sa criteria ng usaping pera. Kasi may exclusive clubhouse dito sa Philippines. And yung mga mayayaman lang talaga nakakapasok doon. Kaya rin naman ng dalawang celebrity na babae. Kaya lang, according to the Board of Trustees ng clubhouse na ito, baka gamitin niya lang pang vlog-vlog. Kasi di ba uso na yun ngayon? Syempre mga rich-rich, ayaw nila nung nabibidyohan sila baka madamay. Okay. Teka muna. So, hindi sila pinayagan? Hindi sila pinayagan. Gusto mo sabihin ko kung saang club ito? Parang alam ko na eh. Oh, yun. Oo, sa Makati, di ba? Yes, kung saan dinadeny ang pambansang kamao. Remember, a few years back? Okay. So, anong reaksyon naman ng dalawang artista? Siguro, syempre, masama ang loob, pero pwede pa naman silang sumama doon sa may mga kumari nila na merong access doon sa clubhouse na Ay, yun. ako naman, di na ako babalik doon. Oo, kung ma-deny ako, di ba? Yun. Di ba, ang dami naman mga clubhouse dyan. Oo, hindi gumawa sila ng sarili nilang clubhouse. Tapos lahat ng taga doon, huwag niyong papasukin. Denied access din kayo. Di ba? Oo, gumawa sila ng sarili nilang organisasyon ng mga reject. Ay, wow. Hindi ba? Teka muna. Nahulaan nyo na ba kung sino? Wala. Bumili muna kayo ng ticket. Tapos ikakarambola natin. Kung Yes. sinong mabunot ko, yun ang bubulungan namin ng sagot. Yan ang aming style ng fundraising. Okay, alerto naman siya palagi kung saan man may taong bayan, lalo na sa mga spoiler na sinasabi ang ending ng mga bagong pelikula. Ay bakit? Ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago. Good morning mga kamisis! Ate ko rin tama po yun. Alerto ako sa mga nangyayari sa paligid. Pero pagdating sa spoilers, pikit mata po ako. Alis muna ako sa social media pagka ganun. Hanggat sa mapanood ko na po. Huwag ka na kasing magbasa sa social media. Umiiwas po ako. Binabasa ko lang kung kamusta na siya, ganun. Oo, ganun. Kung masaya na ba siyang wala ako, ganun. Ayun. Well, move on ka na. Ay, sorry po. Move on ka na. Ano ka ba naman? Dakilang ina at guro sa mga batang may kapansanan, yan ang nakilala ni Pera Godmother na may nakaka-inspire na kwento. Kaya deserve daw niyang mabiyayaan ng 5K for you. Ano ang pinakamagandang maibibigay ng isang ama, gulang, sa kanyang anak na may espesyal na pangangailangan? Pagmamahal, hindi lang kung karap mo yung bata, kahit na wala siya sa'yo, nandoon pa rin yung puso mo na nag-aabang ng safety ng bata. Pakalaki naman ang puso ni tatay. Ilan po ba anak niyo? I have 2 kids. 2 kids, Yes. 1 mother. May hinahanap
Hinahanap akong isang ina na hindi lang buong pusong nag-aaruga sa sarili niyang anak na may kapansanan, kundi tumutulong din sa napakaraming pamilyang dumaraan sa parehong pagsubok. Tara, kilalanin natin siya. Christina! Hinahanap kita. Dito lang pala kita mahahanap. Halika nga dito, magtsikahan muna tayo sandali. Papasok ka naman ng work? Opo. Buti naabutan kita. Ikwento mo nga sa akin kung ano yung kondisyon ng panganay mong anak na si Kirby. Si Kirby po ay mayroong cerebral palsy. Siya po ay hindi nakakalakad, wheelchair user po siya. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan nyo nung malaman nyo yung kondisyon niya? Yung palipat-lipat kami ng ospital, kung saan kami magpapa-check up, tapos ang mahal ng therapy ng anak ko. Kasi kung hindi, magiging bedridden na lang siya, mas Yeah. lalong magiging worse yung yung sakit niya. Bilang unang anak at panganay, anong nasabi mo sa sarili mo nun? Habang tumatagal, natatanggap ko siya kasi happy ako na may anak ako at siya yung nakakapagbigay sa amin ng inspirasyon para mag-go sa buhay. Kasi nga, syempre, kahit mahirap ang buhay, siya yung lagi nakasmile dyan. Paano mo naman nabibigay yung mga pangangailangan ng mga anak mo, lalong-lalo na si Kirby? Ako po ay community rehabilitation educational worker. Noong una, volunteer parent ako hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na i-hire ako ng local government of Mandaluyong. Yun, na-hire naman po ako. Ano ang mas mahirap sa'yo? Ang alagaan ng iyong anak na may cerebral palsy o itong asawa mo na alagaan mo siya at meron naman siyang epilepsy? Actually, para sa akin, wala namang mahirap kung nakakapagbigay naman sila sa akin ng kaligayahan. At saka kung ginagawa mo para sa mahal mo, di ba? Tama, mahal na mahal ko sila eh. Natutuwa ako sa iyo, Christina, dahil kitang-kita ko sa iyong aura na gagawin mo ang lahat para sa iyong pamilya. Di ba nga, kahit meron kang pasan-pasan, sarili mong pamilya, hindi alintana sa'yo, tumutulong ka pa rin sa iba. Kaya naman, alam ng iyong napakagandang pera ng mother na dapat ipakilala kita kay ate ko rin sa studio. So ready ka na ba? Kikidnapin na muna kita. Let's go! Yes. Let's go! Pero Godmother, where are you? Ate ko rin! Andito kasama ko si Christina. Umaga, Ate Corinne. Diba? Kumusta na? O paano ka naman napasok sa pagtuturo sa mga batang may kapansanan? Actually po, ang anak ko po ay merong cerebral palsy. Okay. Tapos after noon, dun sa pinagtaterapihan niya, nagkaroon ng opening for parent volunteer. Kaya ako po ay naging parent volunteer for 1 year. Ayun, okay. So, kumbaga, tinuloy-tuloy mo ng calling ng buhay mo yan. Yes po. Ayun, meron pa ka pang, di ba meron pang isang komplikasyon sa buhay mo? Yung asawa ko po ay Oo. merong epilepsy. May epilepsy Yes naman po. siya. Talaga naman, pag nagsaboy ang langit Diba? ng mga challenges. Sinalo niya yung dalawa eh. Oo, sinalo mo na. So anong sinasabi mo sa sarili mo? Bakit ka binigyan ng ganitong klaseng mga hamon sa buhay? Siguro para lalo akong lumakas at maging matibay sa lahat ng mga pagsubok na binibigay ni Lord at para makatulong at maka-inspire din po ako sa ibang tao. Kaya naman deserve mo ang 5K Thank you for po, Ate Corinne! Yay! At ito naman ang ating regalo sa'yo. Ate Best Corinne. ulam ni Lola. Yes, Maraming salamat excellenteng frozen foods na pwede nyo pong ipangbenta, panibagong resellers package po from Isabel Excelente po. Maraming salamat po. Huwag mong uubusin yan. Kailangan marunong ka magpaikot ng pera dyan, ha? Yes po. Sayang pang negosyo rin. Thank you po. Okay, ano yan? Ito po yung sample project nung anak ko na may Okay. cerebral palsy. Nagpipaint po sila niyan. Uy, Yan po pinipaint nila yan? Ang Opo. galing naman. Sublimation po yan. Wow! Okay. You Future become what you believe. O, di ba? Ganda. So, binibili ito. Opo. Part po ng pinagbebentahan yan ay nagiging allowance po ng mga batang may kapansanan. Ay, So, may nakakatuwa source of naman, income ano? sila. Uy, good luck and God bless sa lahat ng inyong mga project. Christina, sana ito naman ay maging simula ng magandang kabuhayan.
Okay? Kung hindi naman, i-party ninyo ng 2 gabi yan. Ubos. Maraming salamat po talaga. Okay, sige. So, kanino naman tayo susunod na mapapadpad? Ate Kuring, meron ako nakitang isang stand-up comedian na icon nung kapanahunan niya. Pero may hinarap na mabigat na problema dahil siya ay na-stroke at wala na siyang pagkakakitaan. So, gusto kong makilala uli siya ng mga, ating mga kamisis at ang buong mundo. Ay, naku, exciting naman yan. Sino yan? Makikita Kilala mo mamaya. dati. Kilalang kilala. Ay, sos. Okay, kaya napaka-importante ng pagpaplano ng buhay. Maraming salamat, Christina. Maraming salamat din po. Okay. Ang daming ganap sa buhay ni Christina, parang walang kapaguran. Kagaya ng nakilala namin na 2 kamisis, literal na walang kapaguran sa maaksyong mga eksena. Dahil bahagi ng buhay nila ang pagiging stunt woman. Sila ang mga babaeng handang humarap sa panganib para mabigyang buhay ang mga pinakamatitinding eksena sa pelikula at telebisyon. Sa bawat habulan, suntukan at pagsabog na napapanood natin, may mga stunt performer na tahimik na nagsasakripisyo sa likod ng kamera. Ano ang mga hamon, panganib at sakripisyong kaakibat ng kanilang propesyon? Kilalanin ang 2 matitibay na kababaihan na nagpapatunay na walang pinipiling kasarian ang tapang. Tunghayan ang kanilang kwento sa Face to Face with Ate Corinne. Gaano nga ba kahirap ang buhay ng pagiging isang stunt woman? Mamaya makikilala po natin ang 2 babae na nasa likod ng mga maaksyong eksena sa likod ng mga artista. Di ba mga kamisis, kapag nanonood tayo ng palabas sa telebisyon gaya ng si Gabo, ang bida ang madalas nating napapansin, pero sa likod ng bawat suntukan, talunan, habulan at rambulan ay may mga taong nagsasakripisyo talaga ng kanilang mga katawan para maging makatotohanan ang bawat eksena. Etong patikim nilang scene na full of action. Tama na! Tama na! Tama! Pwede naman tayo mag-share! Ay! Naiipit ako! Mabibigat kayo! Hoy! Ano ka ba? Hindi naman ito circus! Ay, sorry po. O, teka muna, mag-ayos muna tayo ng muebles ulit, ha? Okay, ayusin natin ito dahil lahat ay umurong. Ayan, okay. Kasama po natin ngayon ang 2 matitibay at matapang na stunt women ng industriya. Sina Valine Iglesias at Kat Garcia. Paano ba maging stunt woman, Kat? Kami yung yung mga dumodouble sa mga artist, yung mga hindi nila kayang gawin. Katulad nung, minsan, pagtatakbo sila, syempre may artistang hindi na kaya talagang tumakbo. Kami yon. Kami yung sinasampal, kami yung sinasagasaan, kami yung mga tumatalon, kami yung mga gumagawa ng ganong eksena. Ayun, yung bakbakan. Sa mga bakbakan po, kami rin po yung nag-guide sa mga artist po kung paano mag-safety, yung safety po ng pagtakbo nila, clearance po kung saan sila tatakbo or tatalon, Okay. malalaglag po sa hagdanan, ganun po. Naku, malalaglag sa hagdanan talaga. Yes Ginagawa po. nyo yun? Yes, Yes, yes. So, merong style ng paglaglag sa hagdanan na hindi ka masasaktan? Yes po, meron po. Meron. Yes po. Pinag-aaralan yun. Yes po, pinag-aaralan po namin, tinitraining po namin lahat. Kahit yung simple pong talon lang eh. Ganon? Ano ang pinakamahirap na stunt na ginawa mo? Ako po yung double ako kay Miss O.
Sinong Miss O? Rosana Roses po. Ah, Opo. okay. Oh. Tumalon ako sa bangin na dagat yung lalapagan. Oh. Yes. Totoo? Oo, totoo. Hinarness ako, kaso parang mas mahirap. So, tinalong ko siya talagang as in walang harness. Walang harness? Wala po. Bakit? Yes. Ano ang diferensya ng may harness sa wala? Yung may harness kasi may tendency humampas ka pa sa pader eh. Ah. Kasi hinahatak siya. Oo. Yung mas maganda na yung diretso kang tatalon, at least alam ko kung ano yung safety ko. Malapit naman yung tubig sa Dalampasigan. Yes po. Pero naman yun na medyo, yung kalkulasyon mo mali. Opo. Tapos doon ka babagsak sa batuhan. Opo. Hindi, yung ano naman po, yung batuhan naman po is merong mga karton. Ikaw naman, ano ang pinakamahirap na natatandaan mo? Pinakamahirap, hindi ko po masabi, pero yung una pong nagawa ko is yung laglag po sa hagdanan. Laglag sa hagdanan. Opo. Ang- Mahaba ba yung hagdanan? Maikli lang. Opo, mahaba po. Binilang ko po parang 20-something steps po. Wow. Medyo mahirap po yun kasi tuhog po yung shot. From taas, laglag hanggang sa baba. Paano yun? Anong ginagawa mo para hindi ka masaktan habang nalalaglag ka sa hagdanan? Bali, meron naman pong una-una, nag-ensayo po kami, linggo-linggo. Tinitraining po namin kung paano tamang gulong. At the same time, meron pong mga safety mattress, padding na suot-suot for the spinal cord naman po. Para sa spine. Yes po. Nakakatakot. Hindi ba halata sa pelikula na biglang ang dami mong cushion sa katawan? Hindi po. Bali kasi, yung shot po, hindi sabihin natin medyo mabilis lang. At the same time, kumbaga sa mga viewers po, ang makikita po kasi nila, kung yung gumugulong. So, hindi na po masyadong napapansin sa loob ng damit. Manipis lang po kasi yung padding. Correct. Okay, so ikaw ba'y na-ospital na dahil sa ginagawa mo? Bali, major accident wala naman po. Pero, naiyak ako. O bakit? Nagkaroon lang po ng, bilang babae, hindi ko po kasi alam na buntis pala. Hindi mo alam na buntis ka? Hindi ko po alam. So, nag-stand po ako, ganyan, hanggang sa after a week, nawala yung baby ko. Oo. Sabi ko na lang po, Lord God, hindi ko alam po yung mararamdaman ko kasi bilang ina, kumbaga sisisihin ko ba yung sarili ko o yung sa profession na ginagawa ko. Pero pinagpasa Diyos ko na lang po na lahat po talaga may pinagdadaan. Oo. Magiging Mabuti pinayagan ka ng asawa mo. Opo. O hindi rin niya alam na buntis ka pala. Hindi rin, wala po nakakaalam eh. Naku. Kahit ako po sa sarili ko, hindi ko po alam. Ang lungkot naman nun. Pero may anak ka na. Meron po. Meron naman. Meron na. Nasundan ba? Opo. Nasundan naman yon. Pero nasa langit na siya ngayon. Yes po. Hindi ba? Okay, sino naman ang artista na nag-i-stunts ka? Sa mga dinubolan ko po, marami. Like kanina po, sinabi ko si Miss Chris Aquino, Sharon Cuneta, yung sa huli po. Okay. Ako po yung nagdo-double sa kanya at the same time, nag-a-assist din po sa kanya sa ang probinsyano. Pero ginagawa ba talaga ng mga artista yung ibang stunt? Yes po. Ganon? Yes po. Sino sa mga artista ang pinakamagaling mag-stunt? Sa artista, pinakamaling. Lito Lapid. Ang tagal na nun. May sumasagot. Dito lapit kasi tatay. Oo, tatay niya. Miss Angel Locsin po. Angel Locsin. Opo. Oo, talaga naman. Sino ba yung... Teka muna, mamaya, magugulat po kayo ha. Kasi ang pinanggalingan ng impluwensya ni Valin ay mula sa kanyang tatay. Ipapakilala namin yung tatay niya na isang stuntman din. Huwag kayong aalis dyan, ha? Okay, baka bigla kayong mag-disappear. Kasama sa mga stunt. Hindi, okay. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating chikahan sa buhay ng stunt performers na sina Valin Iglesias, 16 na taon na siyang stunt woman, at Kat Garcia, 21 years naman. Okay, Valin, sino ba yung tatay mo?
Bali, ang tatay ko po ay the one and only Tatay Val Iglesias. Val Iglesias! Ang pinakamahal na father. Mang Val, hindi ba artista ka rin? Opo, marami pong trabaho. Aside sa pagiging fight and stunt director, ay lumalabas din po ako bilang character actor. Ayun. Opo, Kasi yung Val Iglesias, kilala natin yan, di ba? So, madalas yan, kontrabida. Simula 1970. Oo, simula 1970. Pero di pa ako pinapanganak noon, ah. Oo, mula 1970 pa, ano? Mula 1970 po, ang aking mga nahawakang action star ay sila Eddie Garcia. Meron po kaming ginawang pelikula niyan. Oo. Ayun. Eh, ikaw naman, sino naman ang nag-impluensya sa'yo, Kat? Daddy ko rin po. Papa ko rin, yes. Papa mo rin? Yes. What? Stuntman din siya? Opo, stuntman din. Stuntman Opo, din siya. opo. Okay, ano ba yung mga tatay na yan? Oo, talagang yung mga babae pa ang sumunod sa yapa. Opo. Actually, pati yung asawa ko, stuntman. Ha? Oh, yes. Eh, yung anak mo, papayagan mo? Yes. Nagdo-double po siya. Ha? Yes. Eh, ganun na rin. Ano Opo. ba? Malaki bang kitaan dyan? Okay lang naman po. Depende po sa gagawin. Ang bayad ba dyan ay kada pelikula o kada stunt? Kada day, kada stance, depende po kasi yun kung ano talaga yung gagawin mo. Ano po yan, ma'am? Depende po sa stunt na gagawin mo. Pagka halimbawa mahuhulog ka sa hagdanan, may price po yan. Gano'ng kataas yung hagdanan, may price po yan. Okay. Gano'ng kababa o tatalong ka, may height, may price po yan. Ay? Yes po. Lahat po The yun. more dangerous po, the higher the price. The higher the pay. Nasusukat Okay. po ba ano yun per step? Paano? Oo. 1,000 per Per step? Kaya lang pagka yung nasa taas ka ng helicopter at tatalong ka sa dagat, medyo iba na ang presyo nun. Buwis buhay na yun eh. Buwis buhay yun. Pero ilang beses ko po nagawa yun. Ganun? Double po ako dati ni Tony Ferrer. Wow! 70s. Agent X44. Agent X44. Oo, pero wala pa po ako noon. Wala pa po. Hindi pa rin wala ako pinapanganak. Wala pa po Nabalitaan kayo ko nun. lang. Si Tony Ferrer. Laila, ang sabi. Ako gusto ko wing-wing. Ha? Pero wala pa rin ako, hindi pa rin ako pinapanganak noon, ate ko rin. Naikwento lang sa akin. Okay. Anong tanong? Ito si May, kahit August na, may tanong. Ito na. Kay Miss Valin po, ano po yung pinakamahirap na stunt po na tinuro po sa inyo? Ang pinakamahirap po na ginawa ko is yung nalaglag po ako sa bangin and on the same day, habang nandun po ako sa loob ng sasakyan habang umaapoy at lumiliyab yung sasakyan. Ay, naku, meron pa palang gano'n. Yes po, meron po Yung ganun. mga yung mga tungkol sa sunog, gano'n. Yes po. Online comment. Actually, ate ko rin online sa Facebook, ang dami talagang humahanga. Sabi nga ni Erica Del Rosario, para sa akin, mahalaga pa rin ay may babaeng stunt woman. Kasi nowadays, hindi lahat tungkol lang sa lalaki. Mga lalaki talaga. Oo nga naman. Kung kaya ng lalaki, kaya ng babae. Ayan! Paano kayo? Thank you. Binalibag nga rin po ako. Sabi naman ni Ma'am Tess Ignacio Solera, importante ang stunt woman. Kung wala sila, baka hindi tayo humahanga ngayon sa mga paborito nating artista. Saludo sa mga kapwa ko babae, sabi ni Ma'am Tess. Totoo. Alam po niyo, totoo yan eh. Bibihira po ang stunt woman sa Pilipinas. Hindi po katulad sa Amerika yan. Bibihira po eh. Kaya ito, sa dami ng kinikita, kaya ganito na ang mga katawan nito, ang lalakas kumain. Ngayon, Hindi ba, wala na namang bidang magganyan katawan. Pwede. Uy, Yung mga... marami tatay. Marami. Biro lang. Kaya nga wala akong kalaban sa pagdodouble eh. Okay, Miss Di ba? Kaya nung sinabi mo sa ikaw nagdo-double kay Osang, siguro nung payat ka. Hindi, ngayon din Ngayon? po. Ano, bakit lumaki na rin si Osang? Yes, opo. Oo nga, Yung oo lately nga. niya po na probinsyano at saka itong Batang Quiapo. Ako na po yun. Opo. Ayun. Gusto ko lang din po magpasalamat dito po sa natin, na mga nagko-comment po, lalo na po itong sa huli. Kasi sa totoo lang po, isa pong struggle namin ng mga stunt woman po yun. Alin? Bilang pagiging stunt woman, Mas mababa sweldo. hindi naman po, parang minamaliit po nila yung mga kakayahan ng mga babae. Ngayon, parang para sa amin po, kami ni Kat, at sa mga karamihang nag-stunt woman, doble po yung dedikasyon namin. Yung training namin, yung sayo namin na hindi porket babae kami, hindi namin kaya. Mas kaya namin. Mabuhay!
Woman! Ayan. O, picture tayo. Ayan. Thank you po. Next na, paano ba kami magpasaya ng studio audience? Idadaan natin yan sa hindi malilimutang selebrasyon ng K-Arawan, K-Sayahan. At sa ihain na yan, kumpletuhin natin ang masayang handaan sa pansit para long life. Mga kamisis, may uuwing puno ng ngiti dahil sagot natin ang selebrasyon dito sa K-Arawan, K-Sayahan! Hi, nako, happy birthday sa'yo, Vilma! Punta ka na dun sa Salaset! Nasaan na ba si Minda? At si Michelle, happy birthday! Habang eto na yung mga cake nyo by Whipping Cakes Calorie. O, sinisitihan ko na para sa inyo. Ayan, ilang taon ka na, Vilma? Nitong darating na Webes po, ang birthday ko is 46 na po ako. 46, ikaw, Minda. Itong darating na August 14, ako ay 60 years old. 60, 60. Yes. At ikaw, Michelle? Ito pong darating na August 27, 46 na po ako. Ayan. Oy, medyo ano ha? Medyo magkakaedad ha? Medyo ate. Ate Minda. Nasagot na. Ano, hindi ba? Ako ang pinaka-ate sa inyo. Hindi ba? Okay, so, nasa pagdadala lang yan. Walang kopyahan. Ano ang birthday wish mo? Birthday wish ko po is, first of all, sa God. Kasi unang-una, siya po ang nakakaalam sa buhay natin. At binigyan niya po ako ng lakas at buhay na makasama ko ng aking mga anak at apo. Kasi may mga apo na rin ako eh. And thank you very much kasi binigyan ako ng opportunity na mapunta rito at makaharap ko po kayo. Wala kang wish, puro thank you ka lang. Okay, yun na po yun yung makasama ko po. And good health para sa pamilya ko and sa akin din po. Ayan, pang Miss Universe pa kasi ang sagot. Diba? Ikaw naman, Minda, ano naman ang iyong birthday wish? Una po, nagpapasalamat pa ako sa ating Panginoon na ito, darating na dumating yung birthday ko na 60 years old. Ang wish ko lang po, maganda ang aking health. Okay. Tapos yung kasama ko ang aking pamilya hanggang ngayon. Ayan. O, ikaw Masayang naman, buhay. Michelle. Una po, nagpapasalamat po ako sa sama po sa akin dito, sa akin pong ate Christina, at kay Ate Rose po, nagpapasalamat po. Tsaka po kay God po, nagpapasalamat din po. At sa buong staff po dito, kay Ate Coring po, salamat po. May nakalimutan kang pasalamatan. Yung hair and makeup mo, sinong gumawa? Wala po, ako lang po, sarili Ikaw ko lang po. Okay, I would like to thank. Okay. Lahat talaga nagpasalamat. Ano? Sige, ayaw nyo mag-wish. Kami na lang ang magbibigay sa inyo. More negosyo packages po mula kay Isabel Excelente at meron din po tayong ate ko rin. Beautiful flowers for beautiful women mula sa Genki. Ayan! Okay, meron silang frozen goods na resellers package. Okay. Mula sa buong face-to-face with Ate Coring, maligayang karawan sa ating mga celebrant. At syempre, abangan pa ang mas maraming surprise dito sa K-Arawan, K-Sayahan! Oy, picture tayo! Hawakan niyo yung cake niyo. Next na! Paano nga ba magluto ng masarap na pansit canton na panglaban sa handaan? Sabay-sabay tayong matuto sa Ihain na Yan! Tuwing handaan, hindi nawawala sa entry ang pansit canton. Yan, madaling lutuin at paborito ding i-take home, i-sharon, kumbaga. Kaya naman, nagpaturo si Laila sa pansiteria na nagluluto na ng pansit canton simula pa noong 1894. Wow! Hindi kaya panis na yon? Hindi, yung kanilang negosyo mula 1894. O, Laila, ihain na yan!
Nag-a-apply ka pala. Bestseller? Talaga ba? At pagdating sa experience, marami ka na raw na napasayang mga Pinoy. Patunayan mo. Good morning, mga kamisis! Nandito tayo ngayon sa Pansiteria San Jacinto at kasama natin ang third gen owner na si Ma'am Juliet. Ayan. Hello, Ma'am Juliet. Hi, good morning, Ate Lai. Ayan. At good morning sa mga kamisis natin na nanonood. Gagawa tayo ng pansit canton. Yes. Itong recipe gagawin natin, ito yung since 1894 na recipe. Yes. Walang binago. Wala po. Wow, grabe. Heirloom recipe. Wow, kinikilabutan naman ako. Imagine. Mga kamisis, oras na para tikman ang kasaysayan. Lutuin natin ang legendary pancit canton gamit ang mga sumusunod na sangkap. 150 grams na canton noodles, 50 grams na pecho ng manok, 20 grams ng hipon, 5 grams ng kutsay, 5 grams ng sitsaro, 10 grams ng carrots, 30 grams ng repolyo, 1 kutsara ng oyster sauce, bawang, chicken broth, at mantika. Nag-start po yan noon sa Calle San Jacinto. Kaya nga po, Pansiteria San Jacinto yung pangalan. So, ngayon po, yung Calle San Jacinto na yun ay yung tinatawag na pong Tipinpin Street ngayon sa Binondo. Lagyan na lang natin ng bawang agad. Okay. Pero pansin ko wala ka sibuyas. Wala talaga. Hindi na po. Hindi kayo gumagamit ng sibuyas. Opo. Talagang bawang lang. Bawang lang po. Okay. Carrots. So, I guess, sa tanong na anong una, sibuyas o bawang, Ang uunahin mo ay ang sarili mo. tama! Yun nga, yun eh. So, ayan na. Nilagay na natin yung hipon and yung chicken. Paano kung kunyari medyo kulang sa budget? Walang hipon. Yung kitchen discarte ko dyan. Siguro yung mga mushroom na delata sa grocery, di ba? May mga nabibili tayo, mga 30 pesos na mga mushroom. So yun, ano na rin siya, source of protein na rin siya. Tapos at the same time, may fiber din. Ayun. Pero yung chicken must talaga siya. Oo, kahit bili ka lang ng 1/4 kilo ng yung Buto-buto. petso, Oo. tapos pakuluan mo yun, di ba? Yung pinagkuluan, yun yung gamitin mo, yung manok, himayin mo, lagay Tama, isa ko. lagay mo dyan, di ba? Lagay na natin Ang to. oyster sauce. Yun, no? Ito, napansin ko. Ito ay na-blanch na po. Blanched lang. Kumbaga, hindi lutong-luto, di ba? Kasi dito mo siya tatapusin lutuin. Pag wala pong oyster sauce, anong po pwede? Pwede po toyo. Ay, marami Diskartehan na lang, lagyan ng konting Ay, hindi pa na asukal. pwede yan. Cabbage. Ayan na, ang repolyo. Konting slurry lang. See? Tapos lagyan na natin yung pansit. Okay. Yung sa amin, ayan, meron siyang sarsa. Ang bango. Ang bango. Masarap siya. Kasi hindi malabsa yung noodles. Daldal tayo ng daldal. Tuloy, nakalimutan ko na silang lahat sa studio. Sige na nga. Hindi ka na. Eto na. Wawawi! Tingnan nyo naman. I love it. Sabi nga nila, pansit pa lang, ulam na. Kasi nandito na lahat. Hindi na kailangan ng kahit na ano. Masarap talaga. Kaya since 1894, yan yung recipe. Bonggang-bongga, di ba, Tikuring? Hindi nila binago. Siguro ito recipe pa ng kanununuan. Yes, ng lola, ng lola, ng lola, ng lola, ng lola, ng auntie, ng tiyuhin. O hindi ba nakaka-happy dito sa studio, mga kamisis? Next time, it's your turn. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at intayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Abangan ang unang sasabak sa pagpapakita ng galing sa talentadong Pinay. Pag-iipon ng sobrang gamit sa bahay,
dagdag kalat o kondisyon na dapat nang agapan. Sa Moraita Avenue, saan nga ba makakabili ng mga gamit sa tag-ulan? At ito ang Face to Face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face, solusyon ay hanapin. Face to face, problema ay ayusin. Sa tulong ni Ate Coring. Face to face. Face to face with Ate Coring.